panaginip. Isang panaginip. Tama na! Ayoko na! Ayoko na! Tao po! Tao po! Magandang araw po. Nais po namin mangupahan sa apartment ninyo. Tuloy. Tuloy kayo sa aking apartment. Sabi ko sa'yo may tao. Di ko ba talaga gustong mangupahan? Bakit hindi? Maayos naman Bukod sa malaki at malawak. Parang haunted. Lance, huwag mong sabihin natatakot ka. Hindi ako natatakot. Ano pala? Alam mo naman ng mga usap-usapan sa... Sabi ko, dito ang banyo. Kung gagamit kayo ng banyo. Opo. Nariyan na po. Halika na, Lance. Tingnan natin kung malinis ang banyo nila rito. Sige. Ayan, maraming banyo rito. Pumili kayo kung alin ang gusto niyong gamitin. At kung saan kayo komportable. Sige ho. Salamat po. Senya. Aling Senya. Aling Senya. Ako nga po pala si Mildred. At siya naman po ang asawa ko, si Lance. Ikinagagal ako kayong makilala. Mildred? Lance? Kayo rin ho. Magkano nga po palang babayaran namin monthly dito sa apartment niyo? Nakakapagod. Marami pa tayong gamit na kailangang bilhin. Oo nga Mabuti lang at may kusina rin sila. Kahit sino naman daw pwedeng gumamit nun. Doon na lang tayo magluto kung sakali. Malawak naman ang space ng kusina. Pati sala. Oo nga. Ang dami ng bakanteng room dito Bakit mo naman nasabing bakante? Anong ibig mong sabihin? Kako, bakit mo nasabing bakante? Malay mo may ibang nangungupahan din sa ibang silid. Hindi na natin nakita. Baka wala sila, baka umalis, o kaya ay nasa trabaho. Baka nga. Mamaya itatanong ko kay Aling Senya. Bahala ka. Ayos ka lang ba? Bakit parang kanina ka pa hindi okay? Hindi ka ba komportable dito? Hindi naman sa ganun. Ayoko lang... Lance, huwag ka na kasi mag-isip ng kung ano-ano dyan. Alalahanin mo galing pa tayo sa Maynila. Mahirap maghanap ng mauupahan dito. Lalo na yung safe na lugar. Tulad nitong apartment ni Aling Senya. Sige. Total, mukhang okay nga rito. Secure ang lugar. At saka malapit pa sa eskwelahan. At malapit din sa simbahan. At walking distance nila sa palengke. Kaya nga dito ko gusto lang. Sige. Ikaw ang masusunod. Thank you. Ikaw lang naman lagi nasusunod Kailan ba ako nanalo sa'yo? Oh, aalis ka? Oo, may bibilhin lang ako.
Sasama pa ba ako? Siyempre. Alangan naman magpaiwan ka rito. Ikaw na lang. Pagod na ako eh. Sigurado ka? Oo. Dito na lang ako. Hihintay na lang kita dito. Pero... Lance, okay lang ako dito. Huwag mo akong alalahanin, okay? Hindi naman ako maaano rito. Okay. Ikaw ang bahala. Tsaka, maglilibot-libot din ako dito mamaya. Para naman, makabisado ko rito itong kabuuan itong apartment ni Aling Senya. Oh, sige. Oo na. Ingat ka, okay? Ingay ka rin dito. Maipapabili ka ba? Kahit ano na lang siguro. Walang kahit ano sa palengke. Baliw. Ano nga? Ikaw na nga kasing bahala. Ang hirap makipagtalo sa babae. Alis na. Bumalik ka kaagad, okay? Oo. Huwag mo nga kalimutan na mag-lock ng pinto. Hindi ako mapapasok dito. Huwag kang mag-alala. Ligtas ako dito. Nagkailit na pala ako. Teka. Anong oras na ba na? Alas 6 na pala. Teka. Bukas ang pinto Lance? Lance, ikaw na ba yan? Lance? Lance? Bakit hindi ka sumasagot? Ikaw na ba yan? Ano ba? Magsalita ka naman! Mildred? Bakit? Wala. Namiss lang kasi kita. Nasa bahay ka na? Oo. Hindi ako pumasok. Ha? Bakit? Sumama kasi ang pakiramdam ko kanina. Biglang akong nahilo. Kaya hindi na ako pumasok. Anong oras ka pala uuwi? Maya-maya pa. May gusto ka ba ipabili? Wala. Basta umuwi ka na maaga, ha? Bakit? May nangyari na naman ba? Ano yun? Sabihin mo. Kanina kasi, nakausap ko si Aling Senya. Lance! Wala makausap si Boss! Hello? Lance? Andyan ka pa? Mildred, gotta go. Mamaya tayo mag-usap. Tatawagan kita mamaya pagtapos ng trabaho ko, okay? Okay. Sige. Bye. I love you. Don't forget to lock the door, okay? I won't. Bye. I love you too. Si Aling Senya. Nagdidilig ng mga halaman. May garden pala dito sa likod ditong apartment. Wow! Ngayon ka nasilip mula dito sa bintana nitong kusina. Ang gaganda ng mga bulaklak at maraming punong kahoy. Talaga palang malawak itong paupahan ni Aling Senya. Teka, mapuntahan namin na. Ay, God. Mula sa taas ang ingay na. Pero, wala lang tao sa taas.
kami lang ni Aling Senya narito ngayon dito. Oh, mga yabag ba yung naririnig ko? Pero, nasa labas si Aling Senya. Hindi. Lance? Lance, nakauwi ka na ba? Lance? Aling Senya? Oh, Mildred. Ikaw pala. Mukhang may bago na naman ang lipat, ha? Ha? May nakatira na po uli sa taas? Wala pa. Oh? Ano kung ibig niyang sabihin na wala pa? Babalik daw bukas yung mangungupahan. Bukas? Ibig sabihin, wala pa pong bagong boarders dito? Wala pa. Pero, narinig ko sa mga yabag sa taas kanina. Bakit, Mildred? Anong problema? Wala ho, Aling Senya. Baka ho, guni-guni ko lang yon. Guni-guni ang alin? Nakarinig ko kasi ako ng mga yabag ng paa. Sa itaas ho kanina, habang nasa kusina ako. Huh. Sa mismong tapat ho ng silid ng mag-asawa na kaalis lang kaninang madaling araw. Ganun ba? Ganun na nga po. Pero sabi ko nga po, baka guni-guni ko lang. Baka ho mga Pusa. Tama. Pusa lamang yun, Mildred. Pusa lamang ang narinig mo. Sige, alis na ako pare. Sige, ingat. Salamat. Agahan mo raw bukas marami tayong gagawing trabaho. Oo. Bibili na ako ng dinner namin ni Mildred. Walang pa kami ng gamit sa bahay. Saka kami lang naman dalawa. Sayang din kung magluluto pa. Buti sana kung palagi kami nasa bahay. Sa sweldo, maghahanap kami ng ibang mauupahan. Hindi ako palagi na mauupahan sa apartment na yun ni Aling Senya. Nakaidlip na pala ako dito sa sofa, dito sa may sala. Hindi ko na namalayan. Teka, anong oras na ba? Ako, gabi na pala. Teka, nasaan sila? Bakit hindi niya ako ginising? Oh, ikaw? Bumalik ka? Umalis ka! Oh, ha? Ako? Umalis. Pero nagbabayad din kami dito at... Umalis ka! Parang awa mo na! Tumigil ka na! Umalis ka! Miss, ano ba? Bakit ka ba nagkakaganyan? Huwag mo gawin yan! Wag! Ano gagawin yan? Wag! Mildred! 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 Uy! Nanaginip ka! Hey! Ako nga! Panaginip lang? Oo, panaginip lang. Nanaginip ka naman. Pero parang totoo. Parang totoong panaginip ko.
Bakit? Natatakot ako. Natatakot ako. Sigurado kang ayaw mong umalis rito? Oo nga. Pero kahapon lang sinabi mong natakot ka. Ha? Oo, sinabi mo yun. Pagkatapos ng paulit-ulit mong panaginip, sinabi mo natatakot ka. At gusto mo na umalis rito. Wala akong maalala. Mildred. Kasi wala naman talaga akong sinabi sa'yo na ganyan, di ba? Ano? Baka ang ibig kong sabihin nun ay nakakatakot ang panaginip ko. Yun lang. Pero di ba nga, panaginip lang yun. Hindi yung totoo. Sabi mo nga, di ba? Ang panaginip ay mananatiling panaginip. At saka masaya dito. May garden sa likod ditong apartment. Maraming tanim na punong kahoy at mga halaman. At parang paraiso. Alika, pumunta tayo sa likod bahay. Alika, Lance, para makita mo yon. Mildred? O, diba? Sabi ko na sa'yo eh, napakalawak nitong apartment na to. Ang lawak pa ng lupain na ito na ipinamana nila kay Aling Senya. Ha? Ipinamana? Oo. Ang lupain ito at ang malawak na apartment na ito ay ipinamana kay Aling Senya. Napakalawak pala talaga nitong lugar nyo, Aling Senya. Bukod sa malawak ng apartment nyo, malawak din ang lupain na pinagtatamnan nyo ng mga halaman at punong kahoy. Oo, hindi ba napakaganda? Kahit medyo may kalumaan na rin itong apartment, maganda pa rin, hindi ba? Tama ho kayo. Napakaganda. Pero sa lawak ng lupain na kinatatayuan ng mga to, bakit kayo lang ho mag-isang namamahala? Dahil mag-isa na lang ako. Ho? Nasaan ang mga anak niyo? Wala akong anak. Ha? Kapatid niyo po? Wala. Ha? Wala na silang lahat. Patay na. Oh. Kaya ang lahat ng ito ay ipinamana sa akin. Pag-aari ko ng lahat. Mag-isa na lang po pala kayo. Hindi po ba kayo nalulungkot dito? Lalo na kapag wala kayong ibang kasama? Lagi akong may kasama rito. Hindi mawawala ng nakatira. Ate ko. Yan ang sabi niya sa akin na magkausap kami. Ganun ba? Alam mo, Lance, kahit nananaginip ako ng masama at nakakatakot minsan, parang ayoko nang umalis sa apartment na ito ni Aling Senya. Hindi ako makatulog. Hindi pa ako pabaling-baling dito sa higaan. Hindi naman ako makatulog. Hindi ako dalangin ng antok. Buti pa sila. Tulog na tulog na. Ang init talaga. Grabing init ang panahon ngayon. Makapaangon na muna. Lalabas muna ako. Pupunta ako sa kusina.
Si Aling Senya kaya. Tulog na kaya siya sa mga oras na to. Ay, anong klaseng tanong ba yun? Natural tulog na siya. Mag-aalas. Oh. Alas 12 na pala ng ating gabi. Hindi naman ako nananaginip ngayon, ha. Gising ako. Bumangon ako sa higaan. Lumabas ng silid namin ni Lance. At pumunta ako dito sa kusina upang uminom ng tubig. So, gising na gising ako. Pero, ano yung naririnig ko mga yabag sa taas? Sabi ni Aling Senya, bukas palilipat yung bagong uupa dito sa apartment niya. Pero bakit? Hindi ako maaari magkamali. Teka, hindi naman siguro magagalit si Aling Senya kung titingin ako sa itaas. Baka nga may mga tao doon na nakatira. Oo, tama. Aakit ako. Titingnan ko kung sino-sino ang mga nasa taas. Mildred? Mildred? Nasaan ka? Antok na talaga ako. Matulog ka na, ha? Tama na yung ginagawa mo kung may ginagawa ka pa. Dito ka sa tabi ko. Matulog na tayo. Nakakapagod namang umakyat sa hagdan na ito. Ang taas. Malapit na akong makarating sa dulo nitong hagdanan. Kaunti na lang. Ayan. Nandito na ako sa taas. Doon sa silid na yun. Doon ko narinig na nagmuna ang mga yabag kanina. Bubuksan ko ang ilaw. Mildred, ayos ka lang ba? Lance, ikaw na ba yan? Oo, ako to. Ayoko nang idilat ang mga mata ko. Bakit? Dahil kung ano-ano ang nakikita ko. Mildred, ayan ka na naman. Maniwala ka. Maniwala ka, Lance. May nakikita akong babae. Duguan siya. At ang mukha niya, durog na durog. Mildred. Maniwala ka, Lance. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Hindi. Totoo nakita ko, Lance. Maniwala ka naman sa akin. Bukas, makuha ko ng sahod ko. Ngayon pa na magpaalam na tayo kay Aling Senya. Sasabihin natin lilipat na tayo bukas. Ayaw mong maniwala. Magpahinga ka na muna. Nagkakausapin lang ako. Lance! Bakit ayaw niyang maniwala? Totoo ang nakita ko. Totoo!
maniwala. Magpahinga ka na muna. Nagkakausapin lang ako. Lance! Bakit ayaw niyang maniwala? Totoo ang nakita ko! Totoo! O sige, malmulaklak pa kayo. Kaya gaganda nyo, hindi ba mga halaman ko? Alin niya? Oh. Lance, ikaw pala. Anong kailangan mo? Pasensya na ho kayo kung pati kayo naabala na naman. Wala yon. Tungkulin ko ang pangalagaan ng kaligtasan ng mga nangungupahan dito sa aking apartment. At isa kayo sa umuupa dito. Kaya tungkulin ko ang pangalagaan ng kaligtasan niyo. Lalo na ng asawa mo. Salamat po. Lalo na sa kondisyon niya ngayon. Ho? Anong... Buntis ang asawa mo. Hindi mo rin ba alam, Lance? Ha? Totoo ba? Totoo bang buntis ka? Lance, alam mo na pala. Sinabi sa akin niya Aling Senya. Hindi pa naman tayo sigurado. Yun lang ang sabi niya sa akin kanina. Pero kailangan ko pa rin magpa-check up para masiguro natin na buntis na ako. Samahan kita. Bukas sa bukas din. Kala ko ba bukas tayo lilipat? Sa makalawa na. Bukas, sa doktor muna tayo. Gusto ko makatiyak na tama si Aling Senya. Alam mo naman, matagal ko nang gustong magkaroon tayo ng anak, di ba? Oo. Alam kong ikatutuwa mo ito ng gusto. Kaya please lang, iwasan mo ang mag-isip ng kung ano-ano, ha? Gusto ko masiguro ang kaligtasan niyo na magiging anak natin. Wala pa nga eh. Basta, malakas din ang pakiramdam ko. Nagdadalang tao kang Mildred. Good night. Matulog na tayo. Bukas maaga tayong pupunta sa klinik. Good night. Hindi pa ako dalawin ng antok. Parang gusto kong lumabas muna nitong silid. Pahala na. Lalabas muna ako. Masyadong mainit dito sa loob. Yung babae. Ayun siya. Patakbo siya. Papunta sa may hagdan. Susundan ko siya. Sandali! Hintay! Ayun siya. Umupo siya sa may damuhan habang pumipitas ng mga bulaklak. At sino? May papalapit sa kanya. Isang lalaki. Magmamadali ako. Ibang pakiramdam ko. Nandito ka lang pala! Tito George! Hindi mo tayo sinabi ko sa'yo. Bantayan mong maigi ang kapatid mo! Dahil masyadong makalam! Pasensya na ho kayo. Nais ko lang po. Tito George!
Ang tigil-tigil talaga ng ulo mong bata ka. Hindi ka talaga nagtatanda. Halika nga rito. Tito George! Ika! Huwag po! Imawa po kayo sa akin! Tama na po! Tito George! Alam nyo, kayong mga pinte kayo. Sakit kayo ng ulo ko. Mga pasalin lang kayo dito sa bahay. Napepeste ako sa pag-alam sa inyo. Kung bakit kasi sa akin pa kayo iniwan ng tatay ng walang iya. Peste kayo sa buhay ko! Tama na po! Tito George! Tama na po! Tama na! Huwag mo nagsasandan! Tama na! Bitiwan niyo ako! Puntahan ko ang kapatid ko! Hindi! Hindi mo na siya mapupuntahan dahil patay na siya! At mamamatay ka rin katulad niya! Itong bato, ipupukpuk ito sa pagmumukha mo! Ito! Tuturugan kayo pagmumukha mo! Tulungan mo ako! Tulungan mo! Itiwan mo kamay ko! Tulungan mo ako! Patayin niya ako! Ayaw na! Ayaw na! Parang ako na tulungan mo! Namamalikmata lang ako! Hindi ito totoo! Isa lang itong panaginip! Isang panaginip! Tama na! Ayoko na! Ayoko na! Mildred! Lance, ayoko na! Ayoko na! Panaginip lang yung Mildred. Panaginip lang. Bakit ayaw niya akong tantanan? Bakit paulit-ulit? Bakit parang totoong-totoo? Hindi ko rin alam ang sagot sa mga tanong mong yan. May gusto akong gawin. Tingnan mo to. Ano? Ito. Sa bulsa. Ano to? Sa pirasong papel yan. Nung una, hindi ko alam ang ibig sabihin yan. Pero ngayon, alam ko na. Naalala mo yung mag-asawa na kaalis lang dito sa apartment ni Aling Senya? May kutob akong siyang nagsulat niyan. Address yan, Lance. Maaaring dyan sila lumipat sa address na yan. Mildred. Samahan mo ko. Puntahan natin ang address na yan. Ikaw si Donna, hindi ba? Paano mong... Hindi pa tayo nagkausap sa apartment ni Aling Senya bago kayo umalis ng asawa mo. Pero kilala kita, pati nga sa mukha. Dahil minsan kang pumasok sa panaginip ko. At sa panaginip ko, takot na takot ka sa akin. Bakit takot na takot ka sa akin? Hindi sa'yo. Ano?
Umalis na kayo. Wala akong maitutulong sa inyo. Sandali. Ano ba? Bitiwan mo ang kamay ko. Buntis ako. Ano? At kailangan kang tulong mo. Ayokong habang buhay na mabuhay sa takot. Gawa ng mga panaginip ko. Naniniwala kang panaginip lang ang lahat ng mga nakikita mo? Ano? Katulad mo. Marami rin ako nakikita sa apartment na yon. Kaya ng araw na yon, agad kaming umalis doon ng asawa ko. Dahil hindi ko na kinakayang mga nakikita ko. Subalit, ayaw niya akong paniwalaan. Ako, naniniwala ako. Dahil nakikita ko yung babae. Isang babaeng duguan at durug-durug ang mukha. Oo. Umalis ka na. Wala akong maitutulong. Umalis ka na! Sandali! Pakiusap. Akong nakikiusap. Kung may nalalaman ka, sabihin mo. Pinatay siya. Ano? Pinatay siya. Kitang-kita ko. Nagpapakita siya sa akin. Nakita ko ang nangyari. Nakita ko. Anong nangyari? Sabihin mo, Donna. Anong nangyari? Hindi ka maniniwala. Sinabi ko na hindi ba? Na naniniwala ako. Akala ko din. Katulad mo. Panaginip lang ang lahat. Akala ko'y guni-guni lang. At namamalikmata lang ako. Pero totoo. Kitang-kita ko ang buong pangyayari. Ang ganda ng mga bulaklak. Ang gaganda. Pipitas ako. Tapos maglalagay ako ng bulaklak sa mga tenga ko. Ayan. Ang ganda ko. Buhay ka! Hindi. Tito George. At galit na galit na naman siya. Kuntis yung bata ka! Alam mo bang kanina ba kita hinahanap? Tito George, paumanhin ho. Hindi na po mauulit. Walang diyak ang bata ka. Sakit kayo sa ulo ko! Walang diyak! Aray ko! Tama na po! Tama na! Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang ituloy na sabihin ng mga nakita ko. Basta yun ang dahilan kung bakit pinilit kong umalis sa apartment na yun. Hindi ko kayang magtagal doon. Mamamatay ako! Mamamatay ako! Ano bang sabi bukod dun? Wala. Yun lang. Ayaw niya nang magsalita. Mildred. Sabi niya, kung gusto ko raw talagang malaman ng totoo, magtanong daw ako sa malapit na istasyon ng pulis dito. Check daw na may record sila sa mga nangyari kay Monica. Naniniwala ka? Ha? Sa Donna na yun. Iisipin mo bang nasisiraan na ako ng bait kung sasabihin kong oo, na naniniwala ako? Sige. Anong sige? Sige. Sasamahan kita sa estasyon ng pulis. Heto, matagal nang sara ang kaso niya. Kung gano'n, totoo nga. Hay ano, bawal ho namin ipakita to, pero pagbibigyan namin kayong makita ang larawan niya. Sige po, sir.
Pakiusap ho. Eto, yan si Monica Antonio. Diyos ko. Siya ba? Oo, Lance. Siyang babaeng nakikita ko. Huwag niyong sabihing nakatira kayo sa apartment ni Aling Senya. Ha? Huwag niyong sabihing nagpapakita rin siya sa inyo. Heto, tingnan mo itong na-search ko dito sa Google. Tingnan mo, siya ito, si Monica Antonio. Oo, nakikita ko. Babasahin ko. Gusto kong malaman kung ano nangyari. Gusto kong malaman kung ano ang ikinamatay niya. Tingnan mo. Basahin mo, Mildred. Matapos patayin ng nakababatang kapatid ni Monica, ng mismong tito nito, ay agad nitong hinanap si Monica at ito'y natagpuan na naglalaro sa may hardeng. Galit na galit ang tito nito at sinugod ng suntok si Monica. At Pwede kang bata! Tama na po! Maawa po kayo sa akin! Tama na po! Mga piste kayo sa buhay ko! Bakit sa akin pa kayo iniwan ng walang inyan yung ama? Mga palamunin lang kayo! Mga piste kayo sa buhay ko! Tito George! Ang dapat! Patayin din! Ano? Katulad ng ginawa ko sa kapatid mo! Papatayin kita! Hindi! Ano ginawa niyo sa kapatid ko? Nana! Nana! Kapatid ko! Saan ka pumunta? Ha? Pupuntahan ko ang kapatid ko! Bitiwan niyo ako! Pupuntahan ko ang kapatid ko! Hindi! Hindi mo na siya mapupuntahan dahil patay na siya! At mamamatay ka rin katulad niya dahil papatayin din kita! Itong bato, ipupukpuk ito sa pagmumukha mo! Ito! Tuturugin kayo pagmumukha mo! Hayop ang ama ninyo! Hayop ka! Salita ka sa kanya! Galit ako! Tuturugin ang mukha mo! Dito ba? Diyos ko! Mildred. Kaya pala duguan siya at durog na durog ang mukha niya. Kaya pala... Umuwi na tayo. Ayoko nang manatili sa apartment na yun ni Aling Senya. Maghanap na tayo ng ibang mauupahan, Lance. Oo, Mildred. Kayo na naman? Donna, sandali. Bakit? Gusto lang namin sabihin na aalis na kami sa apartment na yon. Salamat pa rin. Dahil kahit ayaw mo kaming pakiharapan ng maayos, sa panaginip ko, nagbabanta kang dapat kaming umalis sa apartment na yon. Hindi ako natatakot sa'yo. Nakita mo ako sa panaginip na natakot sa'yo, di ba? Oo. Hindi ako natatakot sa'yo. Natatakot ako sa kung anong nakikita ko sa likod mo. Ha? At nag-aalala ako para sa'yo.
Dahil hindi ka nila papatahimikin. Kaya tama lang ang desisyon nyo. Nalisanin ang apartment na yun ni Aling Senya. Tama. Tama na yan. Malapit na tayo sa apartment. Ako na ang kakausap kay Aling Senya. Ayusin mo lang ang mga gamit natin sa kwarto. Oo. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat, Mildred. Magiging maayos din ang lahat. Ano? Aalis na kayo? Pero bakit? Babalik na ho kami sa Maynila. Doon na rin ako maa-assign. Yung ba talaga ang totoong dahilan? Kayo ho dapat namin tanawin, Aling Senya. Ano sa tingin niyo ang totoong dahilan namin kung bakit kami aalis dito sa apartment niyo? Lance. Tingin ko alam niyo kung bakit. Bakit nga ba, Aling Senya? Bakit hindi tumatagal ang mga nangungupahan niyo rito? Bakit ang bilis nilang umalis? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bahala kayo. Kayo ang higit nakakaalam kung ano ang totoo. Sige. Umalis kayo kung gusto niyong umalis. Hindi ko kayo pipigilan. Malaya kayong makakaalis ng apartment ko. Lance? Ikaw na ba yan? Anong sabi niya? Nakausap mo na ba siya? Pumayag na ba siyang umalis tayo ngayon? Pumayag na ba siya, Lance? Lance? Ikaw ba yan? Monica? Mildred, ako to. Lance? Ako nga. Parang narinig ko ang... Pumayag na si Aling Senya. Aalis na tayo ngayon. Lance? Naniniwala ako sa'yo, Mildred. Naniniwala ako sa'yo. Pero huwag kang matakot. Nais lang ni Monica na humingi sa'yo ng tulong. Wala kang dapat na ikatakot. Monica ay totoo, George. Hindi siya gawa-gawa ko lang. Hindi rin siya gawa-gawa lang ni Mildred. Totoo siya. Pinatay siya ng tiyuhin niya na dating nakatira sa apartment na yon. Totoo si Monica. At nagpaparamdam siya sa akin. Noong naroon pa tayo nakatira. At nagpaparamdam din siya kay Mildred. Nagmumulto siya, George. Nagmumulto si Monica. Lalabas lang ako. Tatawag na ako ng tricycle na masasakyan natin. Buti na lang, konti lang ang gamit natin dito. Okay, sige. Tatawagin na kita. Dito ka lang muna. Sige, Lance. Alam kong hindi ka pa rin matatahimik, Monica. Pero wala akong magagawa upang matulungan ka. Patay na rin ang tito mo. Matagal na. Natagpuan siya ng mga pulis na nagbigti. Marahil, nakonsensya siya. Pinagsiya niya ang mga nagawa niya sa inyong magkapatid. Kaya siya nagpakamatay.
Monica. Kawawang Monica. Bakit ganun ang sinapit niyong magkapatid sa kamay ng sarili niyong tiyuhin? Lance? Ako ito. Si Aling Senya. Maaari bang tumuloy? Anong kailangan niyo? Hindi ko na ba talaga kayo mapipigilan na umalis? Nakapag-desisyon na ho kami, Aling Senya. Aalis na ho kami rito sa apartment niyo. Bakit? Hindi ako naniniwalang hindi niyo alam ang dahilan. Huh. At alam kong wala kayong planong sabihin sa amin ng totoo. Ano bang sinasabi mo? Ang tungkol sa nangyari kay Monica. Huh. Hindi ba't dati rin siyang nangungupahan dito sa apartment niyo noon? Si Monica? Oo. Si Monica Antonio. At ang kanyang kapatid na pinatay ng sarili nilang tiyuhin. Wala ba kayong planong sabihin sa amin ang tungkol sa krimen na nangyari dito? Dito sa apartment niyo? Ha? Aling Senya? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung aalis kayo, umalis kayo. Hindi nyo kailangan na maghalungkat ng mga pangyayaring matagal lang tapos. Oh. Mildred? Lance. Tayo na. Bakit? Sa tingin ko, maraming itinatago sa atin si Aling Senya. Ano man yun? Wala na tayong pakialam dun. Isa pa, aalis na tayo. Pero Lance... Mildred, kayo ng anak natin ang higit na mahalaga sa akin ngayon. Ngayon na sigurado na tayong buntis ka. Mas talo kong gustong ialis ka sa apartment na to. Tama ka. Kaya tayo na. Bago pa sumapit ang dilim, dapat na tayong makaalis sa apartment na to. Hindi kita pipiliting maniwala, George. Bakit mo ako niyayakap? Ang tanga-tanga ko. Bakit ba hindi ako naniwala sa'yo? Kung hindi pa nagpadala dito ng ebidensya si Mildred at ang kanyang asawa, kung hindi ko pa nakita ang mga larawan ni Monica, hindi pa ako maniniwala. Mahirap naman talagang paniwalaan ang mga sinasabi namin. At lalo ng mga katulad namin. Meron kaming third eye. Donna. At si Mildred, may third eye din siya, George. Marami siyang nakikita katulad ko. Hindi malaga yun. Nakalis na tayo sa apartment na yon. Tama ka. At ganoon din si Mildred. Ha? Sinabi nila aalis na rin sila sa apartment ni Aling Senya.